next question po na sasagutin naman natin dito sa ating video is how to redeem FCP codes after cycle. Okay? So, yun nga po, madalas tinatanong sa atin kung paano naman ba mag-redeem ng FCP codes after kung mag-cycle. Di ba nga po, pag nag-cycle tayo sa Fox Cycle Matrix, meron din i-deduct sa atin na auto membership para dun sa ating isang system which is yung Fox Compensation Plan. Okay. Now, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-redeem ng FCP code. So, punta po tayo dito ulit sa may left side. Yung left side options natin. Click natin yung encashment. Okay. Under encashment, may tatlo po tayo ulit options. So, ang i-click naman natin next is code redemption. So, after natin maklik yung code redemption, nakikita po natin, no, yung mga i-redeem natin. So, kapag nag-cycle na po tayo sa Fox Cycle Matrix, meron po tayong makikita rito na re-entry sa ating FCP compensation plan, no? Or ating Fox compensation plan. So, para ma-redeem natin yung codes doon, click lang natin dito sa gilid yung redeem. At pag na-click na natin, may lalabas po dyan na notification na redeem was successful. And then, after natin ma-redeem, inform po natin si office, no? Or si Ma'am Aryan, yung ating CSR, para maibigay sa atin yung FCP codes na kailangan natin para maging member tayo din sa ating Fox Compensation Plan. So, yan po yung steps or process ng pag-redeem natin ng FCP codes after nating mag-cycle dun sa ating Fox Cycle Matrix. Okay? So, next question na madalas din tinatanong sa atin is yung how to do purchase naman ng codes, no? So, kung meron akong available commission dun sa aking Fox Cycle Matrix, paano ko naman magagamit ito para makabili ako ng FCM codes or Fox Cycle Matrix code na siyang gagamitin ko para makapag-encode ako ng aking mga downlines, okay? So, balik po tayo dito sa encashment, no? So, sa gilid or sa left side, makikita niyo po yung options ulit. Click natin yung encashment. So, ang i-click naman natin under encashment para makabili po tayo ng codes or makapurchase tayo ng codes, no? Click natin yung product repurchase. Okay? So, click natin yung product repurchase. So, kung ano po yung available commissions dito po sa ating Fox Cycle Matrix, ito lang po yung pwede nating magamit o ito lang yung pwede nating maipang-purchase na codes dito sa Fox Cycle Matrix. Konting paalala lang po, kapag kulang na po yung available commissions natin para makapag-purchase tayo ng codes or entry package, hindi na po siya mapaprocess. Okay? For example, ang available commissions na lang natin is 1,500 at yung code na bibilihin natin is worth 2,500. Hindi na po natin siya pwedeng i-process dahil kulang na po, no? Para makapag-purchase kayo. Okay? So, for example, yun nga, 1,500 pero yung code is 2,500. Minsan po kasi, meron tayong member na sasabihin, gagamitin niya yung available commissions niya kahit kulang, then dadagdagan niya na lang ng cash. Kahit ganun po ang senaryo, hindi pa rin po natin siya ipaprocess. Unless, yung available commissions nyo na kulang para sa isang code, is i-encash nyo at dadagdagan nyo po ng sarili nyong cash, dun po kayo makakapag-purchase ng codes FCM. Okay? And then, ang kagandahan pa po dito sa ating product repurchase is wala pong bawas yung ating commission, no? Wala po siyang bawas na tax and processing fee or admin fee. So, yan po yung kagandahan ng ating product repurchase. For example, ito, nakikita nyo, meron tayong available commissions na 23,000. Pwede natin gamitin yan. Pipili lang po tayo ng package dito po sa Fox Cycle Matrix. So, kung phase 1, 2.5 po, or phase 2, 9.5. So, kung ano man yung gusto nating entry package, so, for example, 2.5, okay? So, quantity, isang code lang yung bibili natin.
So, lalagay natin 1 code is equals to 2,500 or equivalent to 2,500. Then, entry po natin or ilagay po natin yung password po ng ating Fox Cycle Matrix account. After po natin mailagay yung ating Fox Cycle Matrix password, then click purchase. Okay? So, pag na-click po natin yung purchase na yan, i-inform po ulit natin si GFox Head Office para maibigay po yung ating FCM code or Fox Cycle Matrix code na siyang gagamitin natin para makapag-register or ma-encode natin yung ating mga download.